ba? Na? Hindi ka naman nag-iisa doon. Oo, kanina, nung dumaan sa harapan ko, gusto kong patirin. Oh, Sana pinatid mo. Eh, Ba't di mo tinuloy? Dito ako sa harap, ha? Okay. Mag-seatbelt kayo. Mahigpit dito, Makati to. Magugustuhan t-shirt ko? Mabilis ako magmaneho. Oy, nakita niyo ba hindi nila sa emergency kanina, yung babae? Kadiri ano, wasak ang buong muka. Ano kaya nangyari doon? Eh, bumangga sa truck yung kotse niya. Hindi naka-seatbelt. Ayun, sumalpak yung mukha sa windshield. Deng, okay ka lang? Ah, oo. Okay yan, ano? Kanina nga, nanggigigil siya doon sa kabit ni Dave sa ospital. Alam mo, kung ako yon, hindi ako papayag. Papalayasin ko yung babaeng yun. Aba, ako yata ang asawa. Ako may karapatang magbantay sa kanya doon sa ospital. At ikaw ang magbabayad ng ospital? Abay, kung may pambabayad ba, di sige, natural. Ah, kung wala. Eh di gagawa ako ng paraan. Asawa ko yun eh. Kahit na pinagpalit ka dun sa impaktitang yon, kahit na dun sa poder niya, inatake yung lalaki? Eh di sige, sa kanya na nga lang, manigas sila. Baliw. O ano, mga mare, saan tayo pupunta? Magla-lunch ba tayo? Ang kagandahan lang sa tunay na pagkakaibigan ay ang pagiging solid sa damayan. Oh, I felt good kahit naging driver lang ako ni Andeng papunta sa ospital. Si Esme, kahit taga-akay lang niya. At si Vicky, kahit taga-libre lang ng siopaw at soft drinks. Yan. Oh, tikman mo nga to, Gagay. Ano? Ang sarap! Talaga? Mahal na kita, Ebo. Ano, sa tingin mo magugustuhan to ni Ate Vicky? Naku, siguradong sigurado. Masisira ang diet niyon. At saka tamang-tama, papauwi na si Kuya Bart. Siguradong hayok na hayok yung sa lutong ulam. At saka, halos 1 linggo ba namang nakulong eh. Galing-galing mo talaga, Ebo. Eh, bakit ba nakulong yung asawa ni Ate Vicky? Ano bang kaso yon? Firearm possession of the illegal. Yun yun. Baka illegal possession of firearms. Ah, yun nga! Nadali mo, yun yun. Ate Gagay! Si Nina. Ay, wala. Umalis. Magkasama sila ng mami mo, pumunta sa ospital. Tapos, dinalaw din nila ang daddy mo. Magkakilala na ba kayo? Parang ngayon na kayo nagkita. Ah, Ebo, si Demi. Anak ni Ate Andeng. Demi, si Ebo. Kapatid ni Ate Esme. Ay, bata pa yan. 16 years old lang. Bata pa rin to, pero parang matanda ako magluto. So ba? Oh. May iniwan ba si Ninang para sa akin? Ah, meron, teka. Ano ba nilagay? Ay, oh. Ito na. Thanks, Ate Gagay. Bye, Ebok. Tawagin mong Kuya Ebok para hindi ka maligawan. Sige na, alis ka na. Bye, Kuya Ebok. Subuan mo ko uli. Sige na. Ay, ang laki naman yan! Hindi na Yun ang cellphone. Cellphone? Oo, yung bago ngayon, yung N90. Ano naman yun? Ayun, bagong cellphone, may camera. Malinaw yun. Oo, talaga? Baka naman mahal. Hi, Ma. Medyo mahal. Ah, Long time no see, ah. galing ako sa ospital ah. Hindi tayo nagkita. I was there at 6 a.m. 7 a.m. na andun ako. Sumilip lang ako, Ma, dahil meron ng ibang bantay eh. Sino? Si Valerie? Dahil sa kanya, kaya inatake si Dave. Doon ka muna sa kwarto mo, Iho, ha? Okay. Lola, don't forget yung promise mo sa akin, ha?
Cellphone. Mami, akit mo na ako, Mami. Okay. I hate that Valerie. Sa tuwing dumadalaw ako sa condo nila ni Dave, sa kanya lang nakatitig si Dave. Hindi ako pinapansin pag nagkikwento ako. Mabuti pa nung kayong dalawa. Very attentive si Dave sa akin pag may sinasabi ako. Pero dito sa Valerie na to, napakapilyo niya. Para siyang teenager na hinaharot ang girlfriend. Would you believe sa harap ko, pinipindot niya sa puwet yung babaeng yon? Pero in fairness, nakita mo na ba yung bat ni Valerie? Ang ganda. Parang yung kay J-Lo. Alam mo ba ngayon, pwede na palang magpalagay ng silicone sa puwet para tumambok. Parang boobs. Pero itong akin, hindi silicone yan. Injection lang yan. Tira mo, tayong-tayo pa, oh. Bakit hindi ka magpa-injection o magpalagay ka ng silicone sa puwet? Baka sakaling bumalik pa sa'yo si Dave. Oh, another horror story kung saan ang isang biyanan ang kontrabida. Good luck, Andeng. Sorry, Ma. Nako, wag na tayo dun magpa-cater. Yung huling wedding na ginawa natin, nagreklamo lahat ng bisita dahil sa sobrang alat ng food. At yung mother ng bride, nagreklamo dahil yung kidney daw niya naapektuhan dahil dun sa pagkain na yon. Ngayon, mag-iba na tayo. Yung Ventura Catering, medyo may kamahalan, pero great food. Doon na lang tayo kumuha. Sige, tawagan mo. Alright? Okay. Yeah, I'll call you later. Bye! Naanak naman. Nagulat naman ako sa'yo. Bakit mo ako ginugulat na ganyan? Ano pong ginagawa niyo dito, Ninang Ganda? Kasi lonely ako dun sa bahay, kaya namasyal lang ako dito sa inyo. Meron kang gusto sabihin sa akin, anak? Di ba po, Ninang Ganda, welot nang malapit dumating? Yes. Malapit na ang Pasko, Bagets. At syempre, pag Pasko na, riregaluhan ka ng ninang ganda mo. Sabihin mo nga sa akin, kailan bang Pasko ang hindi kita binigyan ng regalo? Wala po. Wala, di ba? Laging Opo. meron. Okay, ngayon, ano ang gusto mong regalo sa Pasko? Kotse? Pwede po. Kotsihan Ninang lang. naman, oh. Uy, kasi naman inaanak, hindi pa naman kaya ng ninang ganda ang bagong kotse. Hindi po, gift ko sa Christmas ang hihiling ko. Malapit na po ang birthday ni Nanay. Oo nga, no. Malapit na ang birthday ng nanay mo. Eh, bakit tayo bumubulong? O ngayon, o sige, malapit ang birthday ng nanay mo. Ano ngayon? Pwede po ba natin siyang i-surprise nila Tita Vicky at Tita Andeng? Surprise? Naku, Bagets, ayaw ng nanay mo ng surprise. Magagalit lang yun sa amin. Kaya, igigreet na lang namin siya at bibigyan ng regalo. Okay na yun. Gusto po niya kasi, surprise daw po siya ni tatay sa birthday niya para magiging happy birthday daw po talaga. Kasi inaanak ganito yun. Siyempre, masusurprise ang nanay mo pag dumating ang tatay mo. Kasi tatay mo yun at saka asawa niya. At siguradong matutuwa siya pag dumating ang tatay mo galing Korea. Pero kami, ni Tita Andeng, tsaka ni Tita Vicky, babatiin na lang namin siya, tsaka bibigyan namin siya ng gift. Okay? O siya, manonood na ako ng TV sa bahay ko, ha? Bye! Bukas na lang ako pupunta sa ospital. Baka mamaya kung ano pang masabi ko sa malanding babaeng yun, ano? Kumusta na nga pala yung parlor business ninyo ni Max? Okay naman, Ma. Bihira akong pumunta ron dahil mahusay naman mag-manage si Max, eh. Pa, ka masyadong magtitiwala dyan kay Max. Baka takbuhan ka.
Alam mo, huwag kang magtitiwala ng pera kahit sa kaibigan pa. Ma, mabait si Max. Hindi mag-iisip ng kalokohan yon. Nako, ganyan-ganyan din ang sinabi mo noon nung natakasan ka ni Dave. Pumunta sila ng Hong Kong ni Valerie. Naayos na ba yung annulment ninyo ni Dave? Hindi pa ako umuoo eh. Bakit? Umaasa ka pa ba na magkakabalikan kayo ni Dave? Huwag ka na umasa ron. Alam mo yan si Dave, kaparehong-kapareho yan ng daddy niya. Kapag kainayawan na hindi na binabalikan. Sa akin lang talaga hindi umubra yung tatay niya, no? Takot siya sa akin. Sumalangit nawa ang kanyang kaluluwa. Ma, hindi ka pa ba matutulog? Ah, di pa. Ubusin ko muna tong herbal tea ko. Nga pala, hindi mo ba napapansin? Parang nagiging bakla ang kilos niyang si Duke. Ho? Itik, ano pa ba yung ginagawa mo? Matulog ka na. Gabing-gabi na. Wala. Oh, wala. Ano ba itong hinahanap mo? Wala. Wala. Ayan, ingay-ingay mo dyan. Kanina ka pa eh. Gabing-gabi na, alam mo. Halika na, matulog ka na. Ligpitin mo na yan. Kuya Ebok, Oh, ano bang problema mo? malapit na ang birthday ni Nanay. Sana po, i-surprise natin siya. Surprise? Bakit pa? Alam mo, papagluto ko na lang siya ng pansit. Tsaka ang kuripot niya nanay mo, no? Pinagbawalan na ako magluto ng 3 ulam. Mabuti pa si Ate Vicky. Pinag-sideline niya ako ng kusinero. Alam mo, papagluto ko na lang siya ng pansit tsaka cake. Okay na yun sa kanya. Alam mo, ligpitin mo na yan, okay? Tapos matulog na tayo, ha? Sumunod ka na doon. Ay, itong sangtong ganda, Princess Cut. Kunin mo na yung Connie. Kayang-kaya mo yan. Magkano? 150,000. 50,000 na lang. Jesus, tumatawad pa ang donya. Demi, huwag mong galawin yan. Baka ma-infect yan. Sige ka. Ma, punta kaming ospital. Di ka ba sasabay? Mamaya na. Ay, eto. Bye. Eto. Ay, Deng! Kamusta na ang asawa mong kinakarma na? O ano, hindi ba totoo naman? Kaya inatake kinakarma? Ano, hindi kita naintindihan. I beg your pardon? Anong kinakarma? Hello! Hi, Mrs. Agdulaw! Kailan pa kayo dumating from Bacolod? My gosh, you look so gorgeous! Reg, wala ka bang lakad? Uy, ano ito? Accessories? Tunay ba to? O fake lang na parang accessories, ha? Of course, genuine yan, madam. Baka gusto mong tumingin, ha? Oo, ang ganda nito. Ayan, oo. Ito talaga yung bagay dyan. Alam mo, ay, hindi ko siya gusto. Galing pa yan sa... Mauna na kami, ma. Let's go, Demi. Ang alin yan, magaling mabato yan. Gaganda nito. Yan, ang Oy, bracelet. O, lalagay mo yan dyan. sobra! Diba? Ang gaganda naman ng mga alahas mo. Maganda talaga yan. Tsaka okay lang yan. Ate. Oh. Ate Vicky. Oh. Humarap ka sa akin. May sasabihin daw si Itik sa'yo. Oh, ano yun, Itik? Pasok. Tita Vicky, malapit na po ang birthday ni Nanay. I know. Pwede po ba natin siya i-surprise? Diyos ko. Ang nanay mo, isusurprise pa natin? Asalto. Asalto ang ibig mong sabihin. Gusto mong bigyan ng asalto ang nanay mo. Ano po yung asalto? Di po ba? Siya pa yun? Ang cute-cute mo naman, baby ko. Asalto, okay yun, magandang joke yun, Ano ang gusto nyo na siopaw? Bola-bola o asalto? Pasok! Solid yun, Itik, ang asalto, ibig sabihin, bibigyan mo ng surprise yung may birthday bago sumapit ang birthday niya talaga. O alas 12, pagsapit ng alas 12, yun ang ibig sabihin. Nagets mo, Itik? Ha? Ano yung nangangamoy? Gagay!
May nasusunog! Kanina ang amoy! Ano ba? Ayun! Amoy talong! Amoy sunog na talong! Yung iniihaw mo! Hindi ba sinabi ko huwag kang mag-iihaw sa gas range? Dali, bilis! Ayusin mo! Dami reklamo. Ay, sandali ah. May nakalimutan ako sa taas. Uy, ito, maganda. Ito, oh, parang design ng Bulgari. Oh, gusto ko yata ito. Ito, maganda ito. That's 70,000. Ilang gifts to? 30 days lang. Ganun lang ka-except 30 days for 70,000. Wow! Hindi naman kasi yan kotse o house and lot na merong plan na hinuhulog-hulugan ng 10 years. Oh. Mader, yan bang earrings mo sa kanya mo rin kinuha? Maganda, ha? Oo naman. Fake yan. Oo, actually, sa kanya ko kinuha. At accessory nga lang to. Pero, pang bahay, di ba? Pang araw-araw. Oh, Mader, talaga naman. Ang gaganda ng alahas mo. Ang yaman-yaman mo talaga. Ang ganda-ganda. Ay, ang watch! Ang cute! Mickey Mouse? Ngayon ko lang nalaman na may pangmatanda na palang relo si Mickey Mouse. Mickey Mouse lang ba ang gamit niyo, madam? Akala ko may Rolex ang gamit niyo. Pambahay nga lang eh. Hiniram ko lang to sa apo ko. Ay, meron akong Rolex. Dalawa. Oh, yung ano mo, Mader, yung ito, bracelet. Cute ito ha, maganda ito ha. Crystals ba to? Siyempre. Actually, meron akong parang ganito. Almost the same, oo. Pero nabili ko sa Boracay, doon sa tindahan ng beads. Sa Boracay lang ba binili yan, madam? Hindi ah. Italy. Murano Crystals. Actually, ganito na lang gawin natin. Para maka-afford naman itong si Reg, no? Reg, para maka-afford naman siya makabili ng mga alahas mo. Bakit hindi natin i-extend ang terms mo? Gawin natin, since kakilala ko naman yan, di ba? Gawin natin 35 days. Oo, dahil alam ko yan, maglo-loan pa yan sa lending company para may maibayad sa'yo eh. Oo, sige, Rex. Anong gusto mo bilhin? Okay. Siyempre gusto ko tong Bulgari na ito, di ba? Yan. Yes. Gusto ko itong set na ito. Ito? Yan. Gusto ko itong princess cut na ito. Ang ganda-ganda. At ito, maganda. Idagdag na natin itong bracelet na kanina ko pa nagugustuhan. Okay, pakikwenta mo na lang. Kung papipiliin ako sa dalawa, ang maupo sa kwartong puno ng daga o makipagtsikahan sa gaya ng biyanan ni Andeng, mas gugustuhin ko pang kausap ang mga daga. 947,360 pesos, madam. That's it? Okay. Sige. Gagawin ko na ang cheque. Wow! Kukunin mo lahat talaga ito, madam! Of course! At babayaran kita ng dated na cheque, hindi post-dated. Wow naman. Antayin mo ako dito. Alright? Wait for me! Huh? Kanya ba yung babae na yan? Kahit na mapera pala yan, kahit na mukhang luka-luka. Hindi kong benta. Naku, pabayaan mo siyang maghintay doon. Manigas siya. Naku, ikaw talaga. Si Andeng ang aawayin ng ex-binan niya dahil sa kalokohan mo. Maghintay siya doon sa wala. Para saan ako kukuha ng 947,360 pesos? Almost 1 million yun, Vicky. Nang inis lang ako talaga dahil ang yabang niyang matronang yan. Ay nako, mamaya yung alahera, mainip sa kakaintay sa'yo, puntahan ka dun sa bahay mo. Doon ko na lang sasabihin sa kanya na wala akong 947,360 pesos. Hindi ba, Gagay? Ngayon, kung ipagkakatiwala niya sa akin yung mga alahas niya, ibibenta ko yun sa mga kliyente ko. Tutubo pa ako doon, Vicky. Papaabutin ko yun ng 1 million. Galing ka? You're a genius, Chairman. Galing ko! Yes! Kuya Dok, may
Ha? Alam ba na mami mo na binibenta mo yung Game Boy mo? Hindi. Gusto ko lang siyang i-surprise sa birthday niya. Malapit na kasi. Ha? Sabihin natin kay mami, tapos sabihin natin kay Tita Reg, kay Tita Vicky. Di ba mga friends yun ng mami mo? Ayaw naman nila eh. Sige na, Kuya Doc. Bilang mo na tong Game Boy ko. Inis na inis si Lulubel doon sa kaibigan mong yon, ano? Sabi ko na eh, saan ka may ni Judas kukuha ng 1 milyong piso yon? Sa tingin ko pa lang talaga mukha naman siyang walang salapi. Mami, palabiro yang si Reg. Bakit naman kasi sinakaya ng kaibigan niyo eh? Nagpahintay eh. Di hinintay. Yan nyo naman, ako ang hihingi ng dispensa kay Lulubel. Tapos na yon. Ikaw ang hihingi ng dispensa? Bakit? Ikaw ba ang may kasalanan? I'm sure magsasorry din si Reg. Ako, hindi, no? Itsura nun, mukhang maldita eh. Kakausapin ko na lang. Nako, sino? Paano? Yon? Ma, okay na, okay? Hindi okay yun. Anong okay? Si Lulubel at saka si Reg, okay na yun. Sa'yo okay. Sa akin hindi okay yon. Let me fix the problem, okay? Hindi nga, paano hindi naman ikaw ang napapahiya kay Lulubel eh? Ako na nga bahala kay Reg, ma eh. Hindi. Paano si Lulubel? Paano ba? Paikot-ikot itong usapan natin, ha? Sorry, ma. Alam mo, tell me who your friends are and I'll tell you who you are. Verse sa Bible yan. Ma, walang ganun verse sa Bible. Anong wala? Marunong ka pa sa akin, ako nagbabasa ng Bible every day. Ikaw siguro hindi. At saka alam mo, meron ka ng mga kaibigan ngayon ng mga bad influence. Ilayo mo yan kay Demi, ha? At baka mamaya, pati pananamit niya ni Magaya, mukhang praning yan. Siguro nagdadrag siya, ano? Kung minsan, masikip ang mundo para sa dalawang tao. Lalo na sa dalawang babaeng ayaw sa isa't isa. Oh, saan ka nakarating? Hanggang dun sa kabilang kanto Kung kanino-kanino ko na nga pinagtatanong, di daw nila nakita. Punta yung batang yun. Saan ka pupunta? Ako naman ang maghahanap ulit. Ate, gabi na. Hintay-hintayin lang natin yun. Hintayin? Anong hintayin? Hindi nagpapaabot ng ganitong oras sa labas ng batang yun. At kung lalayo siya, nagsasabi siya. Ate, sandali. Alam mo, ganito kami nag-umpisa nung si Joey Guarzo nung nandito siya. Pa-red wine, chikahan. Naku, pwede ba? Huwag mo iko-compare yung eksena to dun sa manyakis na yun. Naalibadbaran ako. So, bad trip pala sa akin ang iyong biyenan na parang retarded. Ikaw naman kasi, pinatulan mo pa eh. Kasi alam ko naman na hindi niya ako gusto. Alam mo, lahat naman inaaway nun eh, pati ako. Alam mo, ang malas-malas mo talaga, no? Malas ka na sa asawa, malas ka pa sa biyenan. Oy, Andeng, sa susunod naman, huwag ka na magpapatuloy ng iba pang kamag-anak ni Dave dyan sa bahay mo. Baka isang gabi na lang makita ka namin na nakabigtik ka na pala ng kordon ng kuryente. Please, 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 please. Bakit ba ayaw niyo magbantay sa ospital? Ayaw niyo bantayan ang anak niya doon? May phobia sa ospital. May phobia sa ospital? Yung dami ng pinaratoke niya sa mukha niya, may phobia pa siya nun? Andeng, kitang-kita ko, naobserbahan ko sa kanya kung saan yung mga pinagawa niya. Siyempre, pag nagparetoke ka, papasok ka rin dun sa ospital. Siyempre, papalitan din naman ng spare parts yung hinihiwa-hiwa dun sa mukha niya, di ba? Kaya na yung bote? Uy, hinay-hinay ka lang, Deng. Hindi kita kayang buhatin pabalik sa bahay mo. Alam mo, Reg, nung nakita ko si Dave,
Noong unang punta natin ng ospital, gusto ko siyang lapitan nun at yakapin eh. Wala lang. Gusto ko lang sabihin sa kanya na, Dave, nandito lang ako. Deng, maganda nga sana. Pero, kahit naman gising siya o tulog siya, it doesn't matter to him anymore na nandiyan ka. I'm sorry, Andeng. Gusto ko lang naman sabihin sa'yo na... Alam ko na sasabihin mo. Narinig ko na yan. At narinig mo na rin yung sasabihin ko. Wala akong ibang lalaking minahal sa buong buhay ko kundi si Dave lang. Hindi ako handang mawala siya. Kahit wala siya sa tabi namin mga anak niya. Basta tandyan siya. Buhay na buhay. Wow. As in, wow. Magkaka-migraine yata ako din. Alam mo, next month, pupunta ako sa Vatican. Ipipetisyon ko na i-canonize ka, Andeng. Pagkatapos, pag naging rebulto ka na, ilalagay kita sa puntod ni Dave. Para araw-gabi, nababantayan mo siya, Deng. Sandali ako. Kukuha ako ng gamot sa sakit ng ulo. Pagod kami ng kahanap sa'yo ng Tito Ebok mo. Tapos di ka nagpapaalam? At saka yung mga batang kasama mo dun, sino yung mga yun, ha? Taga saan yung mga yun? Alam mo, kung saan ka na hinihila, ibig sabihin, hindi mo kaibigan yung mga yun. Ano ba kasing ginagawa mo doon? Alam mo, tsaka ano yung lugar na yun? Bilyaran yun na! Ano ginagawa mo? Nagbibilyar ka? Ha? Nagsusugal ka na ron? Hindi po, Nay. Ano hindi? Ano? Para madala ka, dumapa ka dyan. Daba! Ate, wala mo ng paluan. Ikaw, Ebok, huwag kang makikialam dito, ha? Anak ko yan. Daba! Ikaw, sa uulitin, huwag mo nang gagawin yun, ha? Magpapaalam ka pag aalis ka at huwag kang sasama ka. Oh, Ma. Saan ka pupunta? Mag-check-in sa hotel. Ma, 11 o'clock na. Alam ko, may relo ko kahit Mickey Mouse. Ma, wala kayong taxing makukuha ngayong gabi. Oo, maano ba namang maghintay ako? Ilang libo bang taxi umiikot dito sa Metro Manila? Ma, kung talagang gusto niyong umalis, ipabukas niyo na lang. Delikado ngayon. Ano yun? May alak? Uminom ka ba? Galing lang ho ako kila Reg. Ayun! Sa babaeng praning. Tama ako. Bad influence nga siya sa'yo. Umpisahan na naman ba natin to? Ang laki na ng pinagbago mo, Andrea. Umiinom ka na. Tapos nakikipagbarkada ka sa mga babaeng pakawala. Bakit ba wala na kayo nakitang maganda sa akin? Sinisigawan mo na ako ngayon. Kasi hindi kayo marunong makinig. Hindi totoo yan. Noong umpisa pa lang, nung nag-asawa kami ni Dave, hindi niyo ako na-appreciate. Tapos nung nagkahiwalay kami, parang ang laki-laki ng kasalanan ko, ah! Oo, dahil tanga ka. Ang tanga-tanga mo! Pinabayaan mong mawala sa'yo si Dave at mapunta doon sa isang babaeng you know he does not deserve. Emotionally, napakalampa mo, Andrea. Ang hina-hina ng loob mo. At yan ang ayokong mamana ng apo kong babae sa'yo. Ang hindi alam ni Esme, mas matinding sakit pa sa palo ang naramdaman ni Itik. At ang hindi niya rin alam ay ang sobrang pagmamahal sa kanya ng kanyang uniko iho.
Lola, saan kayo pupunta? Joke, ikaw lang pala. Anong ginagawa mo rito? Tis oras ng gabi. Kanina ko pa nga kayo hinahanap eh. Pinisundan kayo sa akin ni Mami. She wants to know kung safe kayo makakakuha ng taxi. Worried na worried po kasi siya eh. Lola, sure po ba kayong magche-check-in kayo sa hotel na nag-iisa? Tara. Hindi tayo. Sige Lola, ako na magbubuhat nito. Ang laki ng bag niyo, Lola. Bigat ah. Bakit kaya wala pa yung asawa ko? Nag-meeting lang siya sa Intramuros. Ano naman meeting? Hindi meeting yun. Hinagatungan mo ako, ha? Pinatuloy na nga kita dito sa bahay ko. Lalasunin mo pa yung isip ko. Uy, ano oras na? 11:45. Anong date bukas? December 5. Birthday ni Esme! Itik! 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 Happy birthday, Nay! Blow niyo na po itong candle niyo. Na-surprise kayo, Nay. Bumili ako ng cake. At tapos, binenta ko yung Game Boy kong luma. Tapos nun, inimbitahan ko na dun sila para kantaan kayo. Gusto ko kayong i-surprise, Nay. Thank you, anak. Thank you. Sorry na paano kita. Hindi ko alam. Hindi ko talaga alam. I'm sorry. O Itik, akala mo ikaw lang may surprise sa mami mo ha? O ate, ginawa ko yan para sa'yo. O tama-tama, kain na kayo, halika na oh. Ulit! Birthday po ulit! Thank you. Hindi namin nakalimutan! Happy birthday! Hindi ko alam yung sinurprise ako na ano. Touch na touch ako talaga. Touch na touch ako. Sinurprise niya ako. Di ba? Ang galing-galing na anak ko. Kain kayo. Halika anak kayo. Sinabi kain tayo. Napahiya yata ako doon, Vicky. Sige. Ako muna kayo ng pinggan. Ang sarap ng may anak, ano? Wish ko lang. Pagod kami ng kahanap sa'yo ng Tito Ebok mo. Tapos di ka nagpapaalam? At saka yung mga batang kasama mo dun, sino yung mga yun, ha? Taga saan yung mga yun? Alam mo, kung saan ka na hinihila, ibig sabihin, hindi mo kaibigan yung mga yun. Ano ba kasing ginagawa mo doon? Alam mo, tsaka ano yung lugar na yun? Bilyaran yun na! Ano ginagawa mo? Nagbibilyar ka? Ha? Nagsusugal ka na ron? Hindi po, Nay. Ano hindi? Ano? Para madala ka, dumapa ka dyan. Daba! Ate, wala mo ng paluan. Ikaw, Ebok, huwag kang makikialam dito, ha? Anak ko yan. Daba! Ikaw, sa uulitin, huwag mo nang gagawin yun, ha? Magpapaalam ka pag aalis ka at huwag ka sasama ka. Oh, Ma. Saan ka pupunta? Mag-check-in sa hotel. Ma, 11 o'clock na. Alam ko, may relo ko kahit Mickey Mouse. Ma, wala kayong taxing makukuha ngayong gabi. Oo, maano ba namang maghintay ako? Ilang libo bang taxi umiikot dito sa Metro Manila? Ma, kung talagang gusto niyong umalis, ipabukas niyo na lang. Delikado ngayon. Ano yun? May alak? Uminom ka ba? Galing lang ho ako kila Reg. Ayun! Sa babaeng praning. Tama ako. Bad influence nga siya sa'yo. Umpisahan na naman ba natin to? Ang laki na ng pinagbago mo, Andrea. Umiinom ka na.
Tapos nakikipagbarkada ka sa mga babaeng pakawala. Bakit ba wala na kayo nakitang maganda sa akin? Sinisigawan mo na ako ngayon. Kasi hindi kayo marunong makinig. Hindi totoo yan. Noong umpisa pa lang, nung nag-asawa kami ni Dave, hindi niyo ako na-appreciate. Tapos nung nagkahiwalay kami, parang ang laki-laki ng kasalanan ko ah! Oo, dahil tanga ka. Ang tanga-tanga mo! Pinabayaan mong mawala sa'yo si Dave at mapunta doon sa isang babaeng you know he does not deserve. Emotionally, napakalampa mo, Andrea. Ang hina-hina ng loob mo. At yan ang ayokong mamana ng apo kong babae sa'yo. Ang hindi alam ni Esme, mas matinding sakit pa sa palo ang naramdaman ni Itik. At ang hindi niya rin alam ay ang sobrang pagmamahal sa kanya ng kanyang uniko iho. Lola, saan kayo pupunta? Joke, ikaw lang pala. Ano ginagawa mo rito? 10 oras ng gabi. Kanina ko pa nga kayo hinahanap eh. Pinisundan kayo sa akin ni Mami. She wants to know kung safe kayo makakakuha ng taxi. Worried na worried po kasi siya eh. Lola, sure po ba kayong magche-check-in kayo sa hotel na nag-iisa? Tara. Hindi tayo. Sige Lola, ako na magbubuhat nito. Ang laki ng bag niyo, Lola. Bigat ah. Bakit kaya wala pa yung asawa ko? Nag-meeting lang siya sa Intramuros. Ano naman meeting? Hindi meeting yun. Hinagatungan mo ako, ha? Pinatuloy na nga kita dito sa bahay ko. Lalasunin mo pa yung isip ko. Uy, ano oras na? 11:45. Anong date bukas? December 5. Birthday ni Esme! Itik! 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 Happy birthday, Nay! Blow niyo na po itong candle niyo. Na-surprise kayo, Nay. Bumili ako ng cake. At tapos, binenta ko yung Game Boy kong luma. Tapos nun, inimbitahan ko na dun sila para kantaan kayo. Gusto ko kayong i-surprise, Nay. Thank you, anak. Thank you. Sorry na paano kita. Hindi ko alam. Hindi ko talaga alam. I'm sorry. O Itik, akala mo ikaw lang may surprise sa mami mo ha? O ate, ginawa ko yan para sa'yo. O tama-tama, kain na kayo, halika na oh. Birthday po ulit! Birthday po ulit! Thank you. Happy birthday!
talaga. Touch na touch ako sa surprise niya ako. Di ba, ang galing-galing na anak ko. Kain kayo. Halika anak, ayusin natin kain tayo. Napahiya yata ako doon, Vicky. Sige, ako muna kayo ng pinggan. Then, ang sarap ng may anak, ano? Wish ko lang. May ibang taong parang nunal sa balat. Andoon lang. Matagal mong pinag-iisipan kung bakit. You either live with it o ipatanggal mo na lang. Just the same, andun lang siya. Oops, dahan-dahan, Steph. Sandali, ano na naman bang Steph. sorpresa ito? Ay nako, napahiya kami doon sa ginawa ng anak mo. Kaya, linano namin, ikaw naman susurpresahin namin ngayon. Step! Isa pa. Huwag ka mandadaya, ha? Baka mamaya, sumisilip ka dyan. Hindi. Ay, naku. Sigurado itong greatest surprise mo. Alisin na natin to. Okay. So, ano ba talaga itong Oo, surprise na ito? basta batahimik ka, basta masisiyahan ka. Hindi, ang surprise dyan. Eto na! At nang umagang yun, nakita na rin ni Esme ang greatest surprise sa birthday niya.